Nais ko munang ipag-pray, mga kapatid, ang lahat ng mga tao ngayon na nasa ospital, nasa ICU, may sakit at karamdaman. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. May plano po ang Diyos sa buhay natin. At ang deklarasyon ko ngayong umaga pong ito, makasusumpong ka ng kagalingan. Put your faith on the Lord. Put your faith on the Lord. Trust in Him. Thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. 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 We welcome you, Holy Spirit. We welcome you. We welcome you, Lord, today, this morning, this very moment. We welcome you. Oh, we welcome you, sweet, sweet Spirit. Malaya po kayong kumilos. Malaya po kayong dumaloy, Panginoon. Katagpuin mo ang lahat ng mga kapatid kong nandito, nananalangin, dumudulog sa iyo ng kagalingan. O dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, nababatid po namin na ikaw po ang Diyos na gumagawa ng himala. Alam po namin na ikaw ang Diyos na sumasagot ng panalangin. Pinatunayan mo na po ito sa iyong mga salita pa lamang kung paano ka nagpagaling ng mga may sakit. Kung paano ang isang paralitiko ay muling lumakad. Kung paano ang isang babaeng inaagasan po ng dugo ay gumaling sa loob ng 12 taon. Siya ay nagsasuffer sa sakit po na ito. Nakita po namin, Panginoon, kung paano ka nagpagaling kahit ikaw ay nasa malayong lugar. At kung paano ikaw ay bumuhay ng patay. Kung paano ka nagpalayas ng mga demonyo. Panginoon, nandito po ang iyong mga anak. Nagsasama-sama sa lugar po na ito at itinataas sa iyo ang kanilang mga kalagayan. May mga tao po ngayon na nasa ospital, ang kanilang mahal sa buhay nasa ICU, o kung meron man silang mga kakilala na may sakit at karamdaman, o maaaring sila mismo ay humaharap sa ganitong klaseng sitwasyon ng kanilang buhay. Panginoon, we stand on your word. By the stripes of Jesus, our faith, Panginoon, our faith this morning, we are healed. We are healed. We are healed, Lord. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang mga taong may sakit at karamdaman ngayon. Panalangin lang po ang kaya naming mai-offer sa kanila. But prayer is powerful. Prayer is effective. Prayer is efficient, Lord. Hayaan mo po, Lord, na ang mga tao pong ito, in Jesus' name. I also pray for Tita Ninita Nicolas, Panginoon, na naka-admit po sa BMMG ngayon. Due to stroke, I pray, O God, hallelujah, yung mga, kung meron man po na mga nagbara na mga ugat, Panginoon, tanggalin mo po yung bara doon in Jesus' name. Maging maayos po ang kanyang sitwasyon, ang kanyang kondisyon, Panginoon. I pray, O God, pagalingin mo po si Tita Ninita at lahat ng mga tao po ngayon na nanonood at nakasubaybay po ngayon. Lahat po ng mga may sakit, may bukol, may tumor,
Panginoon, I rebuke all the sicknesses and diseases upon our body right now. Even diabetes, high blood pressure, chronic kidney disease, lung problems, heart disease, Panginoon. Kung may mga nagbabara sa ugat, Panginoon, in the name of Jesus, even allergy, skin disease, tuberculosis in Jesus' name, psoriasis in Jesus' name, lahat ng mga pangalan ng sakit na ito ay luluhod sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. We pray, O God, na mag-manifest ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa lahat ng mga taong ito. Walang imposible sa iyo. Walang imposible sa iyo. Lahat ay kaya mong gawin, Panginoon. Kahit ang magdagdag ng buhay sa amin. Naalala ko, Panginoon, ang buhay ni King Hezekiah, na dapat siya ay mamamatay na, pero siya ay nanalangin sa iyo at dinagdagan mo ng 15 taon ng kanyang buhay. 15 long years. Because you have a purpose for him. Panginoon, ang panalangin ko po sa buhay ng mga taong ito, yung pag-asa na yun ay huwag mawala. Yung pananampalataya na yun ay panghawakan po namin, Panginoon. We will live and not die to proclaim the wonderful works, the wonderful deeds of God. I rebuke untimely death in Jesus' name. I rebuke untimely death sa pangalan ng Panginoong Jesus. Walang mamamatay na hindi mo kalooban, Panginoon. Sa oras po na kailangan na po naming umuwi sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan, ibibigay po namin sa iyo ang lahat-lahat at magtitiwala po kami. Pero kung kayo po ay may assignment pa, kung may ipapagawa pa kayo sa amin, hayaan mong mabuhay po kami, Panginoon. Ipagkaloob mo ang buhay. Ipagkaloob mo ang kalakasan. Ipagkaloob mo ang kagalingan, Panginoon, sa bawat isa. Known and unknown sickness, Panginoon. Bow in the name of Jesus. Bow in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Inaangkin na po namin ang kagalingan. Inaangkin na po namin, Panginoon, ang katagumpayan. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Naniniwala po kami by faith, we are healed. Can we just declare that? I am healed. I am healed. Worship the Lord your God, and He will bless your food and water, and He will take away sicknesses from among you, and there will be no barren in the land. Lord, I declare that words, Panginoon, your promise, Lord, sa bawat isa. Maraming salamat. Hindi lamang po ang mga sakit at karamdaman na nakikita, kundi ang mga invisible wounds, invisible, Panginoon, sa mata ng tao, ang anxiety, depression, pag-overthink, trauma, stress, Panginoon. Hayaan mo po na i-open po namin sa iyo ang aming mga buhay, Lord. Tanggalin mo ang lahat ng mga takot, pag-aalala, pag-iisip, Panginoon. Hayaan mo po, Lord, na magkaroon kami ng kapayapaan, Panginoon. Hallelujah. Panghahawakan namin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, Lord, na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Sasamahan mo kami, Lord, hanggang wakas ng aming buhay. Salamat po. Salamat, Lord, sa umaga pong ito. Tunay po na napapalakas po kami ng iyong presensya. Salamat po, lalo na po ng iyong mga salita na amin pong pagbubulay-bulayan. Hayaan mo po, bigyan mo kami ng knowledge, wisdom, and understanding, O God, to receive your word. Panginoon, expand our capacity to receive from you, God. We want to know more of you. We want to encounter your presence, Lord. Hindi lang po knowledge, hindi lang po basta kilala namin kayo. Ang gusto namin, Lord, ma-encounter ka namin at may apply namin lahat ng mga bagay na natututunan po namin, Panginoon, sa devotion po na ito, Panginoon. Hayaan mo na makita ang Christ-like character sa amin pong mga buhay. Hallelujah. Thank you, God.
And we will continue to preach your word until the whole world knows, O God. Pagpalain mo rin po lahat ng mga tao na nanonood ngayon, may mga negosyo, hanap buhay, mga OFW. Huwag mo po silang kalimutan. Let there be financial breakthrough and give them, Lord, the wisdom and the ability to produce wealth, O God, in the name of Jesus. May you bless, Lord, their food and water, O God. Hindi po sila, Panginoon, hallelujah, they will never be the tail, Panginoon. They are the head, Lord. They are the head. Hallelujah. You will bless their barns, O God. You will bless the works of their hands, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, God. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Excited na po kami na muling matuto, mag-aral, makilala ka, Panginoon, sa mas malalim, personal at Biblia ang kapamaraanan. Salamat, Panginoon. Patuloy na pinagkakatiwala na po namin sa inyo ang lahat-lahat. Pagpalain mo lahat ng mga first-timers, sa lahat po ng mga sa unang pagkakataon ay nakasama namin dito. Alam ko po na kinakausap mo po sila, Panginoon. Kinakausap mo sila. Special prayer also sa lahat ng mga kapatid ko na gustong magkaroon po ng anak kong kalooban mo, Panginoon. Bless their wombs, O God. Hallelujah. Sa matagal na paghihintay, may inihahanda ka, Panginoon, at sa iyong tamang oras at panahon, sila po ay magkakaroon ng anak, Panginoon. Marami nang nangyari dito sa community, Panginoon, salamat. May mga heart-to-heart babies na po, Panginoon, dito sa community na ito. Patagal na nalangin, nag-pray, nanood sa live stream na ito, pinag-pray, at ngayon po, sila po ay may mga anak na. Hindi po ito para bigyan ng false hope ang mga tao, pero Lord, yun ka po eh. Gumagawa ka po ng himala. That is your nature, Lord. That is your nature. You are a miracle-working God. Panginoon, walang mahirap sa'yo. Panginoon, walang mahirap sa'yo. Kaya Lord, naniniwala po ako, kapag nilapit nila ang kanilang puso sa'yo, sabi mo sa Psalm 37 verse 4, delight yourself unto me and I will give you your heart's desire. Paligayahin mo ang puso ng Diyos at paliligayahin ka niya. Sa Diyos mo hanapin ng iyong kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Paligayahin mo ang Panginoon. Paligayahin mo ang Diyos. At ipagkakaloob niya sa iyo ang pangarap ng iyong puso. Pagpalain mo lahat ng mga estudyanteng nag-aaral, Panginoon. Lahat naman naghahanap ng trabaho, Panginoon, bless them, Lord. Bless them with wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa isang napakagandang araw po na ito. Nawa po ay sama-sama kami hanggang matapos ang live na ito na nag-aaral, natututo, nagpapabago sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. We continue, Lord, to give back all the glory, honor, and praise unto your name alone, Jesus. And everybody will say and agree, to God be the glory. Amen, amen, and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Woo, thank you, Lord. Amen. God bless you, Sir Sam. Yeah, LPT. Amen po, amen. God is good. Parang okay na ako. Prayer pa lang ay busog na po tayo, mga kapatid. God bless you, Isabella. God bless you po. Praise God. Praise God. Welcome po sa lahat po ng mga kasamahan po natin. Sa umaga pong ito, welcome po sa ating pong Heart-to-Heart Morning Devotion. Yeah, actually, kung nanonood po kayo ng mga nakaraan, ay supposedly Leviticus po tayo. Pero ngayon po ay tumalon muna po tayo sa Book of Proverbs. Yan, kasi po ay nag-request ang mga manonood po natin na unahin muna ang Book of Proverbs. Actually, napakaganda po ng mga topics natin ng mga nakaraan. Sorry, hindi pa ako nakapag-upload kahapon. Okay, pero huwag kayo mag-alala. Ma-upload lahat yan. Kaya susubaybayan nyo po ang Book of Proverbs, ang libro ng kawikaan. Amen? Yeah, God bless po sa pamilya nila Rene, Butterboy niya at nila Divine ba? Pangalan niya. Yeah, praying po for God's comfort to be upon their families. Amen. Talagang sa mga kaguluhan ng mundong ito, tanging sa presensya na lang tayo talaga ng Panginoon aasa at mananalig, no? Shout out po sa lahat. Hello, Pati Hazel. Sa lahat ng mga tribe leaders, sa mga tribe assistants, sa lahat ng mga members, mga kapatid.
Yeah, mamaya po may training tayo ng intercessors. Sa lahat po ng gustong mag-join ng intercessor group, message lang po kayo kay Ate Candy para makapag-join kayo ng group at kay Ate Fel if you want to join our intercessory group po, mga kapatid. So, kung gusto niyo mag-join ng group chat, ng community, kung gusto niyo mag-share doon ng prayer request niyo, ng testimony, message lang po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charis. Alauna po ang training natin ng intercessors, mga kapatid. So, 1 p.m. to 2 p.m. lang, mga kapatid. So, yan. Message kayo kay Ate Candy if you want, or kay Ate Charis if you want to join our group chat at ng atin pong tribe groups. Mga kapatid, bukas ng gabi. Uy, salamat. Thank you, Ate Cozy. God bless you po. Kung gusto niyo pong mag-share ng testimony, mag-join muna po kayo ng tribe group. Bukas po ay magkakaroon po tayo ng worship and testimony night. Yan, bukas po ng gabi, worship and testimony night. Kaya po, mag-join po kayo. Maganda po yung bukas. Grabe po ang presence ng Lord. At sa lahat po na nagsasend ng mga prayer request, go. I-ano nyo lang po dyan. Okay? Siguro po pagbigyan muna natin yung iba, yung mga hindi pa nakakapag-testify. Kung sana po yung mga first time para po may chance sila na makapag-share. Yan. God bless you, Van, papuntang Saudi. Bukas po alas 9 ng gabi. Kaya abangan nyo po iyan, Worship and Testimony Night. Bukas po yan, alas 9 ng gabi. Ako, ang ganda niyan. Galing, ang ganda ng mga testimony, mga patutuon ng mga kapatid natin. So, ayan po, message niya si Ate Charis or si Ate Candy if you want to join our group chat. At hello po sa lahat ng mga bagong kasama po natin dito. Yan. Welcome natin lahat ng mga first-timers. Sino po dito ang mga first-time na nanonood ngayon? Can you type me in the live comment at kung saang lugar po kayo nanonood? Hello po, Pinoy sa Ottawa. God bless you po. Yan. Yan. Hello, Jao, Ace, Anthony. Ano yung message mo, Crystal? Marky from Tarlac, Aura from Las Piñas, MJ Kate from Ilocos Norte, Anthony from Bicol, your MRCS, Rosana, welcome po sa inyo. Mami Diva, hello po. From Mindanao, si Ace, Johnny Boy from Leyte, and My Shops from Cavite, Catherine from Caloocan. God bless po kay John Kit Francisco na nasa ICU. Pagalingin ka ng Lord in Jesus' name. Kay Izay, Joanna, Vincent from Masbate, Mrs. E from Bicol. God bless you po. Jay from Surigao del Norte, Sexy Bay from Tarlac, Miss Ilocana from Baguio, Desdes, Lady V from Cainta Rizal, Izay Cruz from Laguna, Nina from Santa Rosa, Laguna, Masal from Canada, then from Hong Kong, from Bahrain, si Virgo Girl. God bless you po. God bless po kay sa baby ni Shera Madre. God bless you po. Beck Reyes from UAE, Jay from Surigao del Norte, Maylene from Bacolor, Pampanga, Miss Aquarius from Hong Kong, Luke from Iba, Zambales, Jazz from Isulan, Ate Goga from Saudi Arabia, Simple Girl from Bicol, B from Hong Kong, ayan, Jo from Binyan, Anna from Batangas, ayan, at sa inyong lahat mga kapatid, Clarice from Bataan. Kung may hindi po ako nabanggit, God bless you all po and welcome po sa lahat ng mga first-timers. My heart-to-heart family, pwede bang i-welcome natin lahat ng mga first-timers? Palakpakan natin ng Lord. Thank you, Jesus. Yan. Praise God po. Welcome po kayo. Sa lahat po na nagsasend ng prayer request, you don't need to spam, mga kapatid. Meron po tayong kung gusto nyo po, mag-join po kayo sa GC para doon po natin maipag-pray. Kasi kapag dito po sa dito po sa TikTok community, sobrang bilis po. At kapag nag-spam po kayo, mga kapatid, baka ma-mute po kayo. Kaya no need to spam. Okay? No need to spam. Kung may mga prayer request kayo, ilagay nyo po yung mga pangalan nyo po dyan. At kung ano yung mga prayer request nyo. And mga kapatid, meron po tayong mga intercessors na nagpe-pray po sa inyo. 24/7. So, ayan po. Message nyo si Ate Candy na nakapin po yung comment niya dito ngayon para po makasali kayo sa group chat. Doon, pwede kayo mag-send ng prayer request.
Okay? At kung kayo po ay nagnanais po na magkaroon po ng spiritual support groups, spiritual support system, ayan po, pwede po kayong mag-join sa mga tribes po natin. Okay? So, welcome na welcome po kayong lahat dito. Wala po tayong ibang relihiyon na itinataas, kundi ang Panginoong Hesus lamang po. We encourage everyone to have deeper relationship with God. Ako po ay born-again believer. Yeah, born-again Christian po. Pero lahat ng religion po ay welcome na welcome umattend po dito. Amen? So, magpapalalim lang tayo sa pagkakaalam ng salita ng Panginoon. And, ngayong umaga, mga kapatid, hello, Nikki Fideles. Yan, join kayo ng tribe group, ha? Yan, message nyo si Ate Charis at si Ate Candy. At habang nanonood po kayo ngayon, tap, share, and repost lang po tayo. So, pwede ba, before we start, sama-sama tayong mag-share? I-share lang natin to sa lahat ng mga kaibigan nyo dito sa TikTok. Share nyo sa lahat ng mga group chats nyo. Napakaganda po ng pag-aaralan po natin. And every morning po, tayo ngayon ay nasa Book of Proverbs, kawikaan, na sinulat po ng pinakamatalino at pinakamayamang taong nabuhay sa mundo, si King Solomon. At napakarami nating matututunan dito, mga kapatid. If you want to become wise in your decisions, go. Hello po sa mami ni Ate Emsel, Mami Lina from Santa Rosa. Welcome po. Nakakatuwa kasi pamilya na po ang nanonood ngayon. So, welcome po kayong lahat dito, mga kapatid. Salamat po sa pag-share. Salamat sa pagtatap-tap nyo dyan. Salamat sa pag-repost. Salamat po sa pag-a-add sa story ng live stream po natin. Amen. Are we all excited to learn this morning? Hello po Ate Rica and Vivi Sabrina. Hello po sa inyo. Yan. Amen. We are excited. Huwag po kayong aalis dito kasi po maraming ituturo sa atin ang Panginoon. Yan. Salamat po. Amen. Yes po, Pas. Amen. Ako po ay from Cornerstone Community Church na. Yan. So, maninibago po kayo sa akin. Thank you po, Ate Jen. Yan, maninibago kayo sa akin. Well, I'm from other church before, but I resigned. But now po, ako po ay nagpapagamit sa Panginoon bilang, actually, magsisimula pa lang po ulit yung pagpapastor ko this coming August 2. Kaya po, abangan nyo po ang pag-o-open po ng church. Maraming salamat, Ate Jen. Ang dami yan. Yan. So, sa August 2 po ay magbubukas po ako ng church dito sa Santa Maria, Bulacan, Cornerstone Community Church. And mga kapatid, samahan niyo po ako na tayo pong lahat ay sama-samang umattend. Amen. Amen, Ate Rica. At syempre, pag ako ay nasa Malaysia, ako ay part ng House of Change. Kay Nanay Shani. Nanay Shani, God bless you po. Salamat everyone. Augusto. Salamat po, Ate Jen. God bless you po. Amen. Ang sarap, no? Ang daming pamilya. Ang sarap dito. Actually, kung kayo po ay magkakakilala na po, mga kapatid, ang sarap ng may kapamilya ka. Ang sarap na merong dumadamay sa'yo. Diba? Yung parang pakiramdam mo na hindi ka nag-iisa. Yeah, salamat, Ate Jen. At kasama ka doon, ate. Kasama po kayong lahat doon. Sa lahat ng mga nakasubaybay sa journey ko na ito, you are all part of this, mga kapatid. Yeah. Ako po ay from Cornerstone Community Church na po, mga kapatid. Yeah. Bakit po tayo binibigyan ng Lord ng maraming problema? Para mas patatagin ka? Para mas tumibay ang iyong pananampalataya? Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, kahit po ang ginto ay dinadarang sa apoy para lumabas po ang pinakapurong ginto at ang kinang po nito. Amen? Kaya mga kapatid, kahit ikaw ay dinadarang sa apoy ng problema, amen, pagkatapos ng mga problemang iyan, ikaw ay magliliwanag. Ikaw ay kikinang. Amen? Amen po. Wala pang church, for sure may mga churches dyan sa Dubai, pero wala pang Cornerstone. Malay nyo, maglagay tayo ng Cornerstone dyan, di ba? So, tingnan natin, mga kapatid. Basta tayo, magpapatuloy lang tayo. We will keep on sharing the gospel. Tuloy-tuloy lang po, mga kapatid. Ako po ang mission ko, hanggat merong isang kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon, tuloy-tuloy ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At gusto ko po, ang pangarap ko, maraming mga tao po ang talagang ma-disciple, mabago ang buhay, talagang lumalim sa Lord.
at ma-fulfill yung calling ng Diyos sa inyo. Yan. At yun po yung ginagawa natin dito sa online community. These are all voluntary, mga kapatid. Yan. Voluntarily po ginagawa natin ito. Kaya sobrang thank you, Lord. Maraming salamat sa Panginoon for this opportunity po, privilege na makapag-share. Hindi ko rin po inakala na lalago tayo ng ganito, mga kapatid. At ngayon po ay alam niyo po ba na napakabilis po ng pagdami natin ngayon? Sobrang bilis ng pagdami natin ngayon. Ngayon po, tingnan nyo, hindi pa tayo nagsisimula. Nasa 194 new followers na. Kagabi po, yung pinakamataas na record natin, 466 sa loob ng isang live. Ibig sabihin talaga, ang daming mga tao ngayon, uhaw sa salita ng Diyos. At kung mapapansin nyo, di ba kagabi, ang steady natin, 900 na nanonood. Ngayon po, 600, 700. Wow! Amazing ang Lord. Kaya tayo po magpapagamit lang. It's not about us. It's not about me. Alam niyo po, sabi ko nga sa community natin, kahit na hindi niyo na ako kilala, no, ang mahalaga, makilala niyo ang Panginoong Jesus kapag nanonood kayo dito. Okay na po na hindi niyo makilala lahat ng mga nandito, basta ang mahalaga, mas nakikilala niyo at mas lumalalim kayo sa Panginoon. And there is no other name na itataas po natin, only the name of Jesus. It's not about the name of the church, it's not about religion, it's not about us. There's nothing good about us, mga kapatid. It's all about Jesus. Amen? Kaya lahat ng matatanggap nyo, kagalingan, kapayapaan, kagalakan, alam nyo, sa totoo lang, sasaya kayo. Isa-challenge ko kayo. Manood kayo dito ng ilang araw, promise, sasaya kayo. Sino dito ang sumaya nung time na nag-aral na siya ng Word of God? Yung totoo sino dito yung mas naging masaya siya? Mas naging positive yung outlook niya sa buhay? Di ba po? Yung parang, yes, may mga problema pa rin, pero ang kaibahan nga, payapa ang puso mo. Payapa ka at masaya ka lagi. Ganon. Hindi naman nawawala yung mga problema pero well, may mga time na malulungkot ka pa rin, di ba? Magkakaroon ka pa rin ng mga problema, kabigatan. Pero tingnan mo yung mga tao nandito ngayon, lahat yan pumasok sa live stream may pinagdadaanan. Di ba? Pumasok tayo ng live stream na ito, may mga kabigatan. Pero ngayon, ay iba ang pananaw natin sa buhay ngayon. Iba talaga. Yes, may mga problema, hindi mawawala yun. Sasabi ko nga po, kapag gusto mong mawala na lahat ng problema mo, patay ka na nun. Kasi wala na di ba? Pero, ngayon po, mga kapatid, marami nang pinagaling ang Lord dito na anxiety, depression. Ay, nako po, kung alam nyo lang, ang daming mga tao dito may hawak ng lubed, may hawak ng peroxide, ganong level po. Di ba? As in, ready na sila na goodbye earth, ganyan. Pero, praise God. Kasi po nung nanood sila dito, ay talagang naramdaman nila ang pag-ibig ng Panginoon. Yeah, less than 100 pa lang yung viewers so nanonood kayo dito, di ba? Pero ngayon, kagabi, nakaraan ba, umabot tayo ng 1.3K, di ba? Grabe si Lord. Iba. At may mga bashers din, tama, na naging followers na rin. Bumibisita dito, sila SK Gaming, di ko makakalimutan yan. Diba po, mga kapatid, ang galing po ng Panginoon. Nakangiti habang natutulog. Nako po, mamayang gabi mag-grounding session tayo para, na-miss nyo ba yung grounding session? Ayan po. So, mamayang gabi, huwag kayong mawawala. Kung ayaw nyong, di nyo ma-experience ang grounding session natin. Yan. So, ngayon po, mga kapatid, ay dadako na tayo sa, of course, pinakamahalagang session po natin, which is ang pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ngayon po ay nasa Proverbs chapter 3 na po tayo. Amen. Proverbs chapter 3. Amen. Ako po, ang maganda ito. Sige po, babasahin muna natin ang Proverbs chapter 3. Pero bago natin yun basahin, okay, so, may tanong muna ako, syempre. Okay, may tanong ako. Okay, so ang tanong, mga kapatid,
What's one area of your life that's hardest to fully surrender to God? Okay? Sa palagay mo lang. Hello po, Miss Julie. God bless you po. What's one area of your life that's hardest to fully surrender to God? Ano yung pinakamahirap na isuko sa Diyos? Anong area ng buhay mo ang pinakamahirap isuko sa Panginoon? Sarili? Okay? Ako, God bless you po, Via. God bless you po. Ang buhay, ang sarili, okay? Sabi ni Ate, Fas, okay ba sabihin na surrender ko na lahat? Yan dapat! Praise God! Family, okay? Awesome daughter, okay? Loved ones, family, okay? May mga bagay bang hinihingi ang Diyos sa inyo ngayon? Like for example, bisyo. Like for example, yung oras mo. Meron bang hinihingi siya sa inyo na bitawan mo na yung relationship mo? Yan. Kasi alam mo na mali yan. Kasalanan, pride. Nako po, Ate Candy, yan ang isa sa mga hirap-hirap. No, pride. Binitawan ko na po. Praise God. Ako siguro, pero nagawa ko naman na. Kasi parang ang hirap, parang ang hirap humingi ng tawad. Ito sa totoo lang. Ang hirap humingi ng tawad kapag alam mo naman na hindi mo naman ginawa yung kasalanan. Ang hirap humingi ng tawad kapag alam mo na siya naman talaga yung nakasakit at hindi naman ikaw. Pero, for the sake of restoration, for the sake na maging maayos, gagawin mo pa rin na humingi ng tawad sa mga bagay na kahit alam mo sa sarili mo na hindi ko naman talaga ginawa. Ganon. So, recently, ginawa ko yan. Na sabi ko na lang na patawad po, ganyan, sa lahat ng mga kasalanan ko, sa lahat ng mga pagkukulang ko. Ganon. So, yun. Kasi, it doesn't matter anymore kung sinong tama, kung sinong mali. Pero, makita po sa atin yung Christ-like character na forgiveness. Forgiveness. Alam ko mahirap po yun, okay? Alam kong mahirap yun. Na parang magpapakumbaba ka, lulunukin mo talaga yung pride mo. Pero dahil gusto mong maparangalan ng Diyos at gusto mong ma-embody kung sino siya, kasi God is a forgiving God. Sino tayo para hindi magpatawad? 'Di ba? So ako hangga't maaari ayoko ng mga ganyan eh. Ayoko ng may mga conflicts ka sa mga tao, kaya gusto ko sana talaga pag-usapan. Pero ang tanong, paano kung ayaw ka nilang kausapin? 'Di ba? Paano kung ginagawa mo naman yung paraan kaso ayaw pa rin nila? So ang hirap nun, 'di ba? So wala kang choice kundi isuko sa Panginoon, Lord, pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang lahat. Binibigay ko na po sa iyo ang lahat. So palayain mo na yung sarili mo. And after nun, you move on. Because ang buhay magpapatuloy yan eh. Diba? Magpapatuloy yan. You can choose peace without carrying blame that isn't yours. Yes! Exactly! That's the word, Ate CL. Salamat. You can choose peace without carrying blame that is not yours. Totoo yan. Kaya tayo ngayon, mga kapatid, pwede bang pray lang tayo saglit? Gusto ko lang po kayo gusto ko lang pong maramdaman nyo na yung kalayaan ba? Na hindi mo na kailangang bitbitin yan, mga kapatid. Okay? Wag na, bitawan mo na. Okay? So, sige, pray lang tayo saglit. Panginoon, sa lahat ng mga taong nanonood ngayon na may mga daladalang mga kabigatan, maybe bunga po ito ng guilt, ng pride, ng shame, ng blame, Panginoon. May mga times, Lord, na yes, inaamin po namin, nagkamali po kami. Nagkasala kami, nagkulang po kami at humihingi po kami ng tawad. Buong puso po kami nagpapakumbaba. Kung kami yung nakasakit, kung kami po yung nakagawa ng kasalanan, Panginoon, forgive us and cleanse us from all our unrighteousness.
And even, Lord, gusto po naming maging malaya. Ngayong umagang ito, gusto po naming palayain ang aming sarili at gusto po naming palayain yung mga tao na yon na nakapagbigay po ng sakit sa amin. Kahit po hindi sila humingi ng tawad sa amin, but still, this morning, we choose to release them, we choose to forgive them. We let go, Panginoon. We choose to let go. Ayaw na po naming dalhin itong weight na ito. Ayaw na po naming dalhin, Panginoon, ang mga bigat, ang mga baggages po na ito. Not anymore, Lord. So we surrender everything to you. We let go. We surrender. We release them unto you, God. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat. Ngayong umaga pong ito, we are at peace. We are at peace. Punuin mo kami ng kapayapaan. Thank you, God. Kahit po ang proseso po ng paghilom ay mahabang panahon, but still, the first thing we need to do is to accept, admit, Panginoon, and let go. And we forgive them, Lord. We forgive them. Maraming salamat. Simula sa araw na ito, pinalaya mo na kami. In Jesus' name, Amen. Praise God. Okay? So, nawa po sa maikling panalangin po na iyon ay kahit papaano guminhawa po tayo. Amen? Thank you, Lord. We choose to forgive. Amen. We choose to forgive. That's the will of God for you to forgive. Yes. Amen. Okay? Nagpatawad na po tayo. Okay? Praise God. So, ngayon po, Proverbs chapter 3. Bakit yun yung topic natin? Diba? Yung mga bagay na dapat nating i-surrender sa atin pong Panginoon. Because our topic for today is entitled, Trust God Even When You Don't Understand. Yan. Trust God Even When You Don't Understand. Yan. So, babasahin lang muna natin itong Proverbs chapter 3. Okay? Basahin ko na lang sa Tagalog. Ganda, no? Topic pa lang, nangungusap na sa atin eh. Okay. So, makinig po kayong maigi. Okay? Para sa atin pong lahat ito. Kawikaan, Kabanata 3, simula talata 1. Payo sa mga kabataang lalaki. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos, sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas mo sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang'y alalahanin. Kinikilabutan ako upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan, at ang taong nagsisikap, unawa ay natatamo. Hindi pa sa pilak ang pakinabang dito, higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan, at walang kayamanang dito ay maipapantay.
Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. May taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha ng daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya'y umaagos itong tubig. Pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Matiwasay na pamumuhay. Verse 21. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita, pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayoy lalakad kang matiwasay, sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin. At lahat, makinig, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang, pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayanan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawan ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa at may tiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Huwag kang mainggit sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas, pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot. Ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpala. Ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mabababang kalooban. Ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Purihin po ang banal, makapangyarihan salita ng atin pong Panginoon. Kawikaan, Kabanata 3, mula talata 1 hanggang 35. Purihin po ang Diyos. Napakaganda na kawikaan. Lahat naman ng mga Word of God ay maganda. Ang dami nating matututunan dito, mga kapatid. So ngayon po, ay mag-aaral po tayo, trust God even when you don't understand. Alam niyo po ba na ang Proverbs 3 is one of the most beloved chapters in the Bible? One of the most beloved chapters in the Bible, ang Proverbs chapter 3. Dahil ito po ay nagtuturo ng timeless truth. Okay? Timeless truth. Ano po yung tinuturo sa atin? Life doesn't always make sense, but God always remains faithful. Life doesn't always make sense. And that is true, mga kapatid. Minsan masaya tayo, minsan hindi. There's a time for everything. There's a time to live and there's a time to die. There's a time to be joyful and there's a time to be sorrowful. Iba-iba po di ba? Lahat ng mga pangyayari sa buhay na ito, merong tamang oras at nakatakdang panahon. Meron nakatakdang panahon. There will be seasons when we don't understand why things happen. At siguro nga po may mga tao ngayon nandito at ikaw din ay nagwa-wonder parang ano na nga bang nangyayari sa buhay ko ngayon? Hindi ko maintindihan ano ba ang nangyayari sa akin, hindi ko maintindihan at saan ba ako dinadala ng Panginoon, hindi natin maintindihan. At lahat tayo dumaan dyan sa ganyang season.
Di ba po? Okay na po, Ate Tess. Dumaan po tayo sa ganyang season na hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan ang mga nangyayari sa atin. Amen. Bakit may mga panalangin na hindi pa nasasagot? Sa iba nasagot na. Bakit ako naghihintay pa ng napaka habang panahon? But Proverbs chapter 3 reminds us that our confidence should never be in our understanding. Kaya dito po matatagpuan yung yung Proverbs chapter 3 verse teka lang, hanapin ko Verse 5. Yan. Verse 5 to 6. Di ba lagi na alam natin tong verse na to? Sabi dito, kaya Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Di ba? Lean not on your own understanding. So, nakalagay po dito yun Yung confidence natin, mga kapatid, as Christians, as followers of God, huwag mong ilagay sa pangunawa mo kasi very limited ang understanding natin. Very limited ang understanding po natin. May mga bagay ka talagang hindi maiintindihan. We can never fathom, we can never understand sometimes yung will at yung kapamaraanan ng Panginoon. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts, mga kapatid. Iba ang kapamaraanan ng Diyos. At ikaw, hindi mo kailangang unawain ang lahat. Alam mo kung bakit ka nahihirapan ngayon? Kasi pinipilit mong unawain lahat Pinipilit mo na, okay, Lord, alam mo yun, parang gusto mong alamin lahat. Pero may mga times na hindi nga. May mga times na hindi mo kailangang unawain kung bakit nangyayari ang kailangan mong gawin, magtiwala sa Diyos. Sa lahat ng mga overthinker, taas ang kamay. Sa lahat ng maraming iniisip ngayon, kung gusto mong gumaan ang buhay mo, kung gusto mo na yung pag-overthink mo mabawasan, magsimula ka magtiwala sa Diyos. Huwag mong piliting alamin. Huwag mong piliting unawain. Okay, Lord, ito yung nangyayari sa buhay ko. Alam ko may plano ka. Period. Alam ko may gusto kang ituro sa akin. Alam ko may gusto kang ituro sa akin, Lord. Hindi ko na po aalamin kung bakit. Di ba may mga nagtatanong, Lord, bakit ako? Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Simulan mo na ngayon, okay, Lord, may tinuturo ka sa akin. Bakit ka nawalan ng trabaho? Bakit na bankrupt yung negosyo mo? Bakit na may sakit at karamdaman ngayon? Lord, may tinuturo ka sa akin. Lord, bakit nangyari ito? Nasira yung pamilya ko, iniwan ako, nag-cheat sa akin. Lord, may tinuturo ka sa akin. Hindi ko kailangang unawain lahat. Lord, hindi ba ako sapat dun sa asawa ko? Hindi ba ako sapat? Ano bang pagkukulang ko? Binigay ko naman lahat. Alam mo, maaaring wala ka namang pagkukulang. Maaaring naging mabuti ka namang asawa, pero may tinuturo ang Diyos. At ngayong umagang ito, yan ang gustong matutunan. Yun ang gustong ituro sa'yo ng Diyos. Kahit hindi mo naiintindihan, magtiwala ka sa kapamaraanan ng Panginoon. Amen? Huwag mong piliting unawain, huwag mong tingnan ng sitwasyon mo, ang tingnan mo ang Panginoon, ang karakter ng Diyos. Sino ba siya? Magtiwalang lubusan. Magtiwala ka ng lubusan sa Kanya. Our confidence should be in God's character. Di ba ang pangako nga sa'yo ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Di yun yung pagkatiwalaan mo. Kasi maraming tao nagsabi na sa'yo yan, di ba? Hindi kita iiwan. Nandito lang ako para sa'yo. Nasaan na sila ngayon? Di ba? Pero ang Panginoon ang nagsabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, gagawin niya sapagkat ang Diyos ay hindi tao na hindi siya marunong magsinungaling. Ang mga tao nagsisinungaling. Ang mga tao pangangakuan ka pero mapapako. Pero ang Diyos kapag sinabi niya, gagawin niya.
magtiwala ka lang. Maghintay ka lang. Huwag mong unawain, pilit unawain. Ang unawain mo, sino ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, ang faith is not having all the answers. Ang pananampalataya, hindi kapag lahat ng sagot ay nasa iyo na. Ang pagtitiwala at pananampalataya po, mga kapatid, faith is trusting the one who does. Faith is trusting the one who does. Pagtitiwala doon sa nakakaalam. Pagtitiwala doon sa higit na nakakaalam ng mas ikabubuti po natin. Kaya ngayong umagang ito, sabihin natin, Lord, sige po, okay lang kahit hindi ko na po maintindihan. Okay lang kahit hindi ko alam kung bakit nangyari sa akin to. Basta alam ko may tinuturo ka at may plano ka. O kapag ganun yung sinabi mo, di ba hindi ka na mag-overthink? Hindi ka na mag-overthink. Kasi sabi mo, Lord, alam ko na alam mo ang makakabuti para sa akin. And believe me, dumating din ako sa ganyang season. Pero ngayon po ay masasabi ko na kaya pala kailangan kong pagdaanan yung mga painful experiences na yon kasi inihahanda ako ng Panginoon dito sa bagong calling na to. Kaya pala, Lord, sobrang nasaktan ako, pero ngayon, pinaghilo mo ako at alam ko na unti-unting i-unveil mo, i-uncover mo, Lord, yung magandang plano mo na yun sa buhay ko. And, mga kapatid, I can't wait na mangyari din sa inyo yun. Yung parang unti-unting mabubuksan. Di ba yung parang kinanta natin sa Perfect Love of Jesus? Sabi doon, after all I've seen, it's so clear to me. Di ba yung parang, okay, after all ng lahat ng nangyari ngayon, malinaw na sa akin kung bakit. Amen. Malinaw na sa akin kung bakit, Lord. Malinaw na sa akin kung bakit kailangan kong masaktan, kung bakit kailangan kong iwanan, alam mo yun, kung bakit kailangan kong i-sacrifice, ibigay sa'yo yung mga bagay na yun. Ngayon, malinaw na sa akin. Kaya siguro naging song of the season ko rin yung Perfect Love of Jesus kasi, nakarelate ako. After all I've seen, it's so clear to me. It's so clear to me. Malinaw na sa akin ngayon, Panginoon. Amen. Kaya pala nararanasan mo lahat ng yan. Dahil may mas maganda siyang plano. Amen. Praise God. So, point number one. May mas malaking plano ang Lord. Trust God more than your own understanding. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Diba sabi dito, lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Naalala ko yung isang may paparinig ako sa inyo. Pakinggan na lang natin ito yung si I don't know if kilala nyo si Night Birdie sa Got Talent, America's Got Talent. Ipaparinig ko sa inyo yung kanta niya at yung sinabi niya. Okay? Meron siyang sakit dito Meron siyang sakit. Nakatanggap siya ng Golden Buzzer. So, papakinig ko sa inyo si Night Birdie. Okay? So, gusto ko lang. Yung namatay sa cancer. Okay, so wait lang Okay. So, kahit pakinggan nyo lang. Okay. Hello. How are you? I'm awesome. I'm so happy to be here. Oh, we're happy you are. Naririnig What's your niyo ba? name? My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird.
That's Even the nice. song. Nightbird? That's right. Did you sing? Do you sing for a living? Not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio. Okay. How old are you? I'm 30. 30 years old. And the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called "It's Okay." It's okay. It's okay. Yeah. Yung title ng It is. kinanta niya. It's Original okay. song, It's Okay. What is It's Okay about? "It's Okay" is the story of the last year of my life. All right. And who are you here with? I'm here by myself. It's okay. And what do you do for a living? I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay, meron siyang Okay. cancer. Yeah, I'm okay. All right. Can I ask you a question? How are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. So you're not okay. Well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, and You do. nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Yes. All right. Sing for Pakinggan us. niyo yung song niya. Okay. Original composition niya to. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Oh, dang, oh my, now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. Oh, it's alright to be lost sometimes. Wow. So nakatanggap siya ng standing ovation right after that. Pero may interview pa yun. Grabe. May cancer, pero ang song ng kanyang puso, it's okay, it's alright. Diba? It's okay to be lost sometimes, yes. Diba? Coming from her na may cancer, ah. Coming from It's her. funny because singers come on and I think about authenticity. You know, when you feel it, when it moves you, that felt like the most authentic thing I have heard this season. That was surprisingly beautiful. It was powerful, it was heartfelt, and I think you're amazing. You gave me chills. I mean, your voice is so beautiful to listen to. It was beautiful all the way around. Your voice is stunning. It is. Absolutely stunning. It's okay. And I totally agree with what Howie said, you know, about authenticity. There was something about that song after the way you just almost casually told us what you're going through. And, oh, you know,
You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Ulitin natin yan. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Tama. Diba? Hindi mo kailangan maging maganda muna lang ang nangyayari sa buhay mo, yung mga hard things, bago ka maging masaya. Nakakaiyak. There are, however, there have been some great singers this year. And I'm not going to give you a yes. I'm going to give you something else. So, naka-receive siya ng golden buzzer. Grabe, no? Meron pa yan, may sasabihin pa siya dito. Tingnan nyo, ang ganda ng dulo ng interview. Ako, nagkakaiyakan na naman tayo. Everything about that was really special. Good for you. Good for you. Listen, I have a 2% chance of survival, but 2% is not 0%. 2% is something. And I wish people knew how amazing it is. You blew us all away. isa pa. Teka lang. Pakinggan niyo yun. I have a 2% chance of survival, but 2% is not 0%. 2% is something. And I wish people knew how amazing it is. You blew us all away. You are the voice we all need to hear this year. That was way more than okay. That was beautiful. That was beautiful. God, that really got to me. It pushes all the heartstring buttons, right? And yet she's still so strong. Hi. 2% of survival, but 2% is not 0. Parang kung i-relate ko yung nangyayari sa buhay ko ngayon, tapos sa kanya, but she's still so positive in life. Tapos tayo, konting ano lang, nasa 2% na ba tayo ng survival natin? Nasa 2% na ba tayo? Pero siya, grabe yung faith niya. At yung meaning ng kanta, it's okay, it's alright. Coming from her na may cancer. Hindi niya rin siguro naiintindihan lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Pero, sinasabi niya, it's alright. It's okay, di ba? Sabihin mo sa sarili mo, it's okay. Self, it's alright. Itap mo naman yung sarili mo, it's alright. Sa lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon, it's okay. It's okay. All is well. All is well. Grabe. Naalala ko lang bigla yung yung kanta na yun. Kasi ako nagfo-flow lang naman ako sa kung anong gusto ng Lord. Pero ito yung trust God more than your own understanding. Siguro hindi niya rin maunawaan kung bakit ako yung may cancer, kung bakit, 'di ba, yung cancer kumalat na sa katawan niya. Kasi iba kapag nagtitiwala ka sa Diyos. It's okay. It's all right. % chance to survive, but 2% is not 0. 2% is not 0. Kaya ikaw, may pag-asa pa.
may magagawa pa at kaya pang gawin ng Diyos sa buhay mo. Bilang mga tao, gusto natin ng explanation, pero may mga tao po, may mga pagkakataon, hindi na natin kailangan ng explanation. May mga pagkakataong gusto ni Lord magtiwala ka lang sa Kanya. God often calls us to trust before He explains. We are so limited. Ang perspective natin, limited lang. But the perspective of God is eternal. So trust God. Ang pagtitiwala po ay hindi kapag umaayon na lahat sa mga gusto mong mangyari. Ang pagtitiwala po kahit hindi umaayon, nagpapatuloy ka. Trust is believing, naniniwala ka na ang way ng Lord, ang paraan ng Diyos is always better than our ways. Na kahit hindi ka nakapasa sa exam, ngayon, well, may plano si Lord. Well, maybe the next time or some other time. God's ways. Better. Better palagi ang way ng Lord. Amen. Tama, huwag na nating hintayin yung 2% ng buhay natin. Ngayon pa lang, isurrender mo na sa Panginoon. Faith begins when understanding ends. Kapag hindi mo na alam, di mo na nauunawaan, sabihin mo, Lord, di ko na naiintindihan ang nangyari sa buhay ko, pero magtitiwala ako sa iyo. Magtitiwala ako, Panginoon. Faith begins where understanding ends. Amen. Maghintay ka, magtiwala ka. Trust is believing that God's way is always better. Thank you, Lord. Amen. Isaiah 55 verses 8 to 9. Isaiah 55, 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways. So are my ways. Point number 2. Isaiah chapter 55 verses 8 to 9. Point number 2. Honor God in every area of your life. Hello, Paul-Dreen. God bless you. Yeah, kay Pastor Dennis. Galing din ako doon sa Jail Pulong Buhangin. Yeah. Honor God in every area of your life. Every area of your life. Proverbs chapter 3 verse 9. Proverbs chapter 3 verse 9. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Basahin natin yon sa Tagalog. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na nga matutuyuan. Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Amen. Alam niyo po, ang pag-honor sa Lord is not limited to church. Okay? Hindi lang yung naglilingkod ka sa Panginoon tuwing linggo. When we say honoring God, it includes your finances. It includes your work, your relationships, your time, your decisions, everything.
all area of your life, ginagamit mo to honor God. And when God becomes first in every area, kapag inuna mo ang Diyos sa lahat ng area na ito ng buhay mo, everything else finds its proper place. Okay po, God bless you po, Ate Rochelle. Ingatan po kayo ni Lord. Everything else finds its proper place. Kapag inuna mo ang Diyos, kapag inuna mo at ginusto mong parangalan siya, everything else finds its proper place. So start first by honoring God. I just want to honor God in my life. 'Di ba? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, i-honor mo ang Panginoon. Give Him your whole heart, not just a portion of it. At kung ikaw ay magbibigay sa Panginoon, give your all. Give your all. Not just part of it, not just portion of it, whole heart. Kagaya ng lagi nyo naririnig sa akin, sabi ni King David, I will not offer to God sacrifice that cost me nothing. Di ba kung magbibigay tayo sa Diyos? It should be the best, the holiest, and the purest. Yung pinakamainam na handog. Yung pinakadalisay na sakripisyo ang ibigay natin sa Panginoon. Give Him your whole heart, not just a portion of it. Kaya nga, love God with all of your heart, di ba? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Amen. Not 99%, but 100%. Lahat. When God is first in your life, amen, sabi ko kanina, everything else finds its proper place. Kapag siya ang nauna, lahat, di ba? Seek ye first, Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Palagi natin siyang unahin sa lahat ng bagay. Amen? Laging unahin ang Panginoon. Matthew chapter 6 verse 33. Honor God in every area of your life. Kahit sa pag-aaral mo, i-honor mo si Lord. Paano mo mai-honor si Lord sa pag-aaral mo? Galingan mo yung pag-school mo. Di ba? Mag-aral kang mabuti. Kung ikaw ay nagtatrabaho, galingan mo sa pagtatrabaho mo. Alam niyo, ang pagtatrabaho po ay ministry din yan. Naku po, baka ikaw ay very active sa church at napapabayaan mo na yung trabaho mo. Puro ka absent ka ng absent. Wala namang masama, di ba? Pero kung hindi ka na nagiging mabuting testimony sa iyong workplace, baka may dapat ayusin. Even sa family. Active na active sa church, pero kulang ang oras sa pamilya. Nakakalimutan, puro away na lang sa pamilya, di ba? Hindi na natututukan. Hello po sa lahat naman nagtatrabaho po ngayon. God bless you po. Nawa po kahit nakikinig po kayo ngayon ay nagagawa nyo pa rin po ng maayos ang inyo pong pagtatrabaho. God bless you all po. Ayan, God bless po. Sila Ate Ana, kahit nagtatrabaho, nagtitake down notes. Yeah. Balance. Amen. God bless po sa lahat ng mga nag-work po ngayon. Lalo yung mga OFW, mga nasa office. God bless you po. Yeah, God bless po. Working while listening. God bless po. When Love Has No Voice from Malaysia. I'll be there po sa Malaysia this next month. I'll be there po. Multitasking. Amen.
So, honor God in every area of your life. Okay? Sa lahat po, mga kapatid, ng area ng buhay mo, i-honor mo si Lord. Di ba, nabasa naman po natin, kahit dito po sa Kawikaan, di ba? Kahit sa atin pong kayamanan, kahit sa atin pong finances. Nako po, hello po kay Jeannie at sa kanya pong boss na nanonood po ngayon. Parangalan mo si Yahweh, Proverbs 3 verse 9, sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Honor God also in your finances, in your wealth, no? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay makapagtrabaho, upang tayo ay magkumita, 'di ba, magkasahod. Sa Diyos lahat ng galing 'yan. So honor God also in your wealth, okay? Bigay mo sa Panginoon ang nararapat para sa Kanya. Yan. Ano po, sa YT, pwede niyo pong panoorin sa YT. Search nyo lang po, It's Okay, Night Birdie. Yun po yung pangalan niya. Good morning po sa inyo lahat. And last point number 3. Ako po ay from Cornerstone Community Church. Yes. Alam nyo, sabi ng iba, hindi pinagtrabahuhan ko to, sa akin galing to. Kung anong meron ako ngayon, galing sa akin to. Paano kapag binawi sa'yo ni Lord yung lakas mo? Diba? Makapagtrabaho ka pa ba? Diba? Sa Diyos galing yung lakas eh. Sa Diyos galing yung buhay. So, wag mo sabihin na dahil galing sa'yo, kaya ka nakakapagtrabaho ngayon. Hindi dahil sa sarili mong lakas, kaya ka kumikita ngayon. Sige, sabihin na natin, nagiging masigasig ka, nagiging hardworking ka. Pero sino nagbibigay sa'yo ng lakas? Sino nagbibigay sa'yo ng buhay, ng hininga? Diba ang Diyos? Siya ang dahilan kung bakit nandito po tayo ngayon. Kaya wag mong tatanggalin ng Panginoon sa dahilan kung bakit ka nakakapagtrabaho, kumikita, nagnenegosyo, lahat 'yan. Alam niyo po, partner natin ng Panginoon diyan. Okay, partner natin si Lord. Kaya ka nandiyan ngayon, pinagkaloob sa iyo 'yan ng Panginoon. Lahat ay regalo ng Diyos. Siya ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay na meron ka ngayon. Okay? Siya ang dahilan. He is the source of everything. Itatama ko lang yung ganong kaisipan na hindi, galing sa akin to, pinaghirapan ko to. Sa biyaya ng Diyos, kaya mo siya nagawa. All by the grace of God. Kung ikaw ay nanalo sa isang kompetisyon, kung ikaw ay nakatanggap ng award, diba? Kung ikaw ay pinagpala dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil magaling tayo, tama Tita Cynthia, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil malakas tayo, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? And number 3, and the last, God's discipline is an expression of His love. Ang pagdidisiplina ng Panginoon ay pagpapahiwatig po na tayo ay mahal ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon, kaya Kanya dinidisiplina. Mahal ka ng Diyos, kaya Kanya tinatama. Proverbs 3:11 verse 12. Ang sabi dito, Kawikaan 3:11-12, Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil, pagkat lahat ng mahal niya itinatama ng daan tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. O, sabi doon, sinasaway ng magulang. The Lord disciplines the one He loves. Sabi sa Revelation chapter 3 verse 19. Revelation 3 verse 19, Those whom I love, I rebuke and discipline. Miss Ilocana, malay mo ito na yung time, di ba, na manumbali ka sa Kanya. Those whom I love, I rebuke and I discipline. Kaya kaganyan, dinidisiplina ng Panginoon kasi mahal ka niya. Ang correction ay hindi rejection. Hindi porkit tinatama ka, tinatakwil ka. Hindi po.
Kaya sa mga kabataang nandito, kapag tinatama kayo ng magulang nyo, hindi ibig sabihin na tinatakwil nila kayo. Kung kayo ay kabataan ngayon, ikaw ay pinangangaralan, ikaw ay tinuturuan, ikaw ay pinapalo, ikaw ay dinidisiplina kasi mahal ka. Kasi mahal ka. God's discipline is evidence of His love, not rejection. Amen. Ang tingin ng Panginoon ng pagdidisiplina ay pagmamahal sapagkat ayaw kanyang mapahamak. Amen. Ayaw niya tayo mapahamak. Kaya may mga times po na pinahihintulutan ng Panginoon na tayo po ay maghintay. Hello, Lorraine. God bless you. Good morning. Diba? Pinahihintulutan ng Diyos na itama yung direksyon natin. Sometimes, diba? He corrects our direction. Kasi po gusto ng Panginoon, i-mold tayo doon sa hulma na nais niya. Kaya kapag matigas ang ulo mo, for example, tigas-tigas ng ulo mo, ayaw mo makinig talaga. Una, tatapikin ka lang ng Diyos, di ba? Ayaw mo pa rin papaluin ka na niya. Alam niyo po, wag niyo lang hintayin. Wag na natin hintayin na ikapahamak natin ang hindi natin pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Wag niyo nang hintayin. Yeah. May mga dapat bang mapakinggan yun? Siguro para sa'yo, di ba? Ngayon na punong-puno ng biyaya ang Panginoon sa buhay mo, well, God is full of grace. Ngayon pa lang, baguhin mo na. Not to break us, but to purify us. Amen, Ate Star. Yeah, guilty ako sa tapik at palo. Amen. Pero grabe, no? Pero grabe pa rin ang pagmamahal ng Panginoon kasi hindi niya tayo hinahayaan pa rin na tuluyang mawalay sa Kanya. Palagi pa rin siya nagpapaalala. Palagi pa rin siya nagpapaalala sa atin. Amen. Kaya nga mga kapatid, sabi ko sa inyo, wag po kayong wag niyong sanayin yung sarili niyo nag-iisa lang kayo. Okay? Hanap kayo ng community. Kahit naman hindi dito Diba? Diba JPC? Diba? Kahit hindi naman dito Basta make sure na meron kayong mga kasamahan sa church, diba? Mga tao in your community na makakatulong talaga sa inyo. Na mapapaalalahanan kayo, matuturuan kayo. Ako po, excited na ako sa pagsisimula ulit ng church. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nasa church yung kapag nasa church, environment, nakikita mo sila Ako po ay, very understanding ako. Pero ang mali ay mali. Yan. So, very open ako sa kanila. Kaya, may mga time na nasasaktan sila sa akin kapag nagtuturo ako. Lalo na ikwento ko lang sa inyo, yung mga kabataan sa amin. Siyempre, mga kabataan, di ba? Naglilingkod sa Panginoon, bago pa lang, hindi pa nila mabitawan yung pag-inom. At dumating sa pagkakataon na pinagsabihan ko, syempre sa una, itigil nyo yan. Syempre, naglilingkod kayo sa Panginoon. Dapat ay nakikita sa atin yung pagbabago. Inulit-ulit, uminom na naman sila. Nag-inuman na naman, nagtago, ganito, ganyan. Pinagsabihan ko ulit, pangalawang pagkakataon. Nung pangatlo na, ayan na, nakatikim na talaga sila sa akin. Nakatikim na sila sa akin. So yun, sabi ko sa kanila, kayo, ayaw tumigil. Sabi ko, sige, wag na kayo maglingkod sa Panginoon. Well, sa pag-inom naman, mga kapatid, di ba sabi ko naman sa inyo, alam nyo ba na mapagdadaanan natin to sa Book of Proverbs? Gusto nyo basahin ko sa inyo about pag-inom? Wala namang sinasabi na kasalanan siya. Pero, alam ko, nilagay ko dito, yun about drink. Ito
Okay, ito. Sinulat ko yun about drinking alcohol. May mga proverbs dito about dyan. Talagang napuno talaga ako nun sa kanila. Talagang pinagsabihan ko sila nun. Ito na isa. Pero meron pa to. Marami to eh. Kapag naglilingkod ka kasi sa Panginoon, sabi ko sa kanila, ay, syempre magiging magiging mabuting patotoo tayo. Sige, imagine niyo po ako, nagtuturo ako ng Word of God, no? Tapos nakita niyo ako sa kanto, nakikipaglasingan. Anong mararamdaman niyo sa akin? Sige nga po, anong mararamdaman niyo sa akin? Kung ako ay nagtuturo ng Word of God dito, tapos makikita niyo ako sa kanto, lasing na lasing. Maniniwala pa ba kayo sa akin? Diba? Matitisod kayo eh. Diba? Parang matidismaya kayo. Diba? Madidisappoint. Yes. Anong mararamdaman nyo kapag nakita nyo ganun ako? Ay, siya nagtuturo dun sa TikTok ha. Bakit ganyan yung ginagawa niya? Sabi dito sa Proverbs, 20 pa lang. 20 na to. Pero dadaan tayo dito. Wine produces mockers. Alcohol leads to brawls. O, tingnan nyo alcohol leads to brawl sa pag-aaway. Kalooban ba ng Lord na makipag-aaway ka? Those led astray by drink cannot be wise. So, about doon sa pag-inom ng alcohol, di ka magiging wise kung ikaw ay palaging lasing, di ba? So, yun yung sinabi ko sa mga kabataan. Talaga nagalit ako sa kanila noon. Sabi ko sa kanila, wag niyo akong lolokohin. Hindi ako pinanganak kahapon. Ilang beses ko na kayong as in galit talaga ako. Sumataas talaga yung boses ko. Pinagsabihan ko na 1, 2. Pero pag pangatlo na, makakatikim talaga kayo sa akin. Sabi ko sa mga kabataan, kayo, tinuturuan ko kayo. Pero, hindi para ipahiya sila. Kundi gusto ko silang turuan. Gusto ko silang turuan. Hindi nakuha sa isa, pangangaral, pangalawa. Kaya yun, nung pangatlo na, nakatikim na. So, umiiyak sila, ganyan. Sabi ko, alam nyo, kaya ako kayo tinutuwid. Kasi, naglilingkod tayo sa Panginoon eh. So, ganun sabi ko sa kanila, naglilingkod tayo sa Panginoon. Siyempre, dapat maging mabuting patotoo tayo. Nakikita tayo ng lahat ng tao. Nakatingin sa atin lahat ng tao. Lalo po ako ngayon. 'Di ba? Ako ngayon, kapag nakita nyo akong gumawa ng kasalanan sa labas, baka hindi na kayo manood sa live stream. Lalo na po, ang dami na pong mga sa atin ngayon nanonood, di ba? Hindi ko alam kung kapag lalabas ako sa daanan, kilala kaya nila ako? I mean, nanonood ba sila? Di ba? Kaya dapat, maging ingatan ko yung buhay ko. Ingatan ko yung buhay ko, maging maingat talaga. Yeah, practice what you preach. Naalala ko, nakwento ko na to sa inyo dati, di ba? So, bumibili ako sa grocery, haba ng pila. May kasama ako, ang haba ng pila sa cashier, ganyan. Nakwento ko na to dati eh. Tapos, sabi ko dun sa kasama ko, ano ba yan? Haba naman ng pila. Parang ganon, sabi ko, haba naman ng pila. Parang naiinis ako, ganyan. Adi, pila na, ganyan. Tapos, pagkarating namin dun sa cashier, sabi sa akin nung cashier, sabi niya, hello po, pastor. Sabi sa akin, hello po, pastor. Ganyan. Sabi ko dun sa kasama ko, uy, malakas ba yung pagkakasabi ko kanina? Sabi ko, malakas ba yung pagkakasabi ko kanina? Talaga natawa talaga ako doon. Sabi niya sa akin, hello po, pastor. Uma-attend pala siya sa church. Uma-attend siya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon. Sabi ko, reklamador ka. Sabi ko talaga sa kasama ko, malakas ba yung pagkakasabi ko? Malakas ba? Sabi ko, di ko alam eh. Sabi niya, di ko alam eh. Ay, nako po. Kaya sabi ko, dapat talaga maging maingat, mga kapatid. Nagulat talaga ako doon. May na-encounter din ako, kilala pala ako ng student ko, tapos ganun mag-attitude. Ate Joanna. Yeah, pastor, tao pa din po naman tayo minsan bibigla. Yeah, totoo yun. Tao pa rin tayo, syempre may mga kahinaan, pero yun nga, self-control. Diba? Self-control.
Yun talaga. Kaya, yung fruit of the Spirit, kailangan talaga nating panghawakan yan at huwag tayong malaglagan ng bunga. Huwag tayong malaglagan ng bunga. So, yun lang. Sabi ko noon, ay, grabe. Kaya natawa ako noon. Ingat-ingat talaga. Kaya pag nasa labas ako, hindi ko alam kung sino mga nakakakilala sa akin eh. Hindi ko alam kung sino mga makakasalamuha ko dyan. Kaya, ingat sa pagsasalita, ingat sa kilos at galaw, self-control, di ba? Yung fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control, nawa po ay talagang ma-embody po natin, di ba? Makita sa buhay po natin. Yeah, wag tayong malaglagan ng bunga. Okay? At isa pa, meron pa ako isang kwento, kumakain ako ng fishball. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Hindi pa ako pastor nito, pero worship leader ako sa church. Kumakain kami ng fishball, ang lakas ng tawa ko. Hindi ko na alam kung ano bang mga nasabi ko noon. Basta ang natatandaan ko, ang lakas ng tawa ko. Hindi ko alam kung ano itsura ko noon. Habang tumatawa kami, nagkukulitan kami ng mga kaibigan ko. Maya-maya sabi sa akin yung nagfi-fishball, hello po, di ba kayo po yung sa church yung nagpapakanta? Grabe talaga yung mga ganong mga pagkakataon. Sabi ko, alam niyo ba, inisip ko pa, ano ba yung mga sinabi ko kanina? Ano ba itsura ko habang tumatawa ako? Kasi ang lakas ng tawa ko noon. Kaya sabi ko, patawad, Lord, kung may mga nasabi ako. Kung may, alam mo yun, kung hindi ako naging mabuting, Imagine niyo po yun, kumakain lang ako ng fishball. Kasi, siyempre, hindi mo naman kilala talaga yung mga tao eh. Famous yun. Lalo ngayon dito sa TikTok, di ba? Lalo ngayon dito sa TikTok, siyempre, ang daming mga tao na dyan. Hindi mo na alam kung sinong mga nanonood sa'yo. So, ingat-ingat po talaga. Ingat-ingat, di ba? Ayun. Nag-aagal pa. Sa Taiwan, sa ano nga di ba, sa Malaysia, may nanonood sa atin na bata doon, tapos sa live, tapos nagkita kami doon, naglalakad. Galing. Kaya, yon mga kapatid. Ito na naman tayo sa unfair. Bakit binibigyan tayo ni Lord ng malalang sakit ang tao? Then eventually mamamatay. Life is so unfair. Ito na naman tayo. Hello po, Kuya Larry. Kayo ba yan, Kuya Larry? Yan. Sabi, life is so unfair. Sabi ko kagabi, may nagsabi rin yan eh, di ba? Napaka-unfair ni Lord, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, unfair ba talaga si Lord o tayo? Sino mas unfair? Si Jesus na pinako sa krus, 'di ba? Si Jesus na nagpakahirap para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yes, ang buhay natin sa mundong 'to saglit lang. Matatapos, mahihirapan, pero right after is eternal life. At kung yun po yung tinitingnan natin, yung buhay na walang hanggan sa langit, life is too short. Life is too short, but we have eternal life in heaven na naghihintay sa atin. Di ba tayo masaya doon na may buhay na walang hanggan? I believe that's not a blind faith for me, no? For me, that's not a blind faith. That's faith. Faith. Substance of things na hindi nakikita but something that we hope for. At that is the para sa akin yun po yung tinitingnan ko. Because I know Jesus, alam ko yung ginawa niya sa akin. So that's not blind. I'm not a blind follower. Well, susunod ako doon sa Diyos na tumawag sa akin, sa Diyos na nagbigay ng buhay sa akin, buhay na walang hanggan, even though I do not deserve it. I do not deserve it. I believe matatawag mo siyang blind follower kapag sa tao ka na tumingin. Pero sa Diyos, I don't think it's blind. Para sa akin, it's faith. And that's my faith. And I cannot impose my faith to you. Kasi kung anong na-experience ko, kung anong na-encounter ko sa Lord, that's a personal dealing, no? Personal na in-encounter ako ng Lord, binago niya ako, and I cannot impose it to someone. And I just pray for you, Charlie Rico, na
hindi dahil dito or hindi dahil sa sinasabi ng mga tao, but personal mong ma-encounter ang pag-ibig ng Panginoon. I pray for you. So God bless you po. Kasi personal yan eh. Personal encounter sa Panginoon eh. Kuya Larry, God bless you po. O nga eh, long time no see, no? So, God bless you, Charlie Rico. And I pray for you na magpadala ang Lord ng mga tao na makakatulong sa'yo para mas makilala mo siya ng lubusan. Okay? So, yun. God bless you, Dana Cruz. God bless you. Oo nga, may grounding session pa tayo mamayang gabi. So God's correction is proof that He hasn't given up on you. Kaya ka pa kino-correct ng Lord. Kaya ka pa niya tinatama. Kaya ka pa niya tinuturuan. Hindi pa nag-give up ang Lord sa'yo. Amen. Mamaya pong gabi, around 8 to 9 p.m. po. God bless you, Ate Casey. So, for our conclusion, bilis, no? Conclusion na agad. Pero 2 oras na yun. God bless you po. Kung may mga prayer request kayo, lagay nyo po yung pangalan nyo para maipag-pray po kayo ng tama. Trust God beyond your understanding. Teka, saan po kayo sa Malaysia? Ayan, Tita Tace, baka makausap mo siya. Si When Love Has No Choice. God bless you, Anne. Ako po ngayon dito sa Santa Maria ay magpapasimula po ng gawain sa August 2. Ayan, Ate Rica, paki-message po. Tiga saan kayo sa Malaysia? Ako po pag nasa Malaysia, ang church ko ay House of Change. Ayun, sa Kuala Lumpur. Sakto. Attend kayo. When Love Has No Voice, join po kayo sa House of Change. Yan. Punta lang po kayo. Message nyo, Ate Rica, si When Love Has No Voice. Yan. Attend po kayo. Let's go. Yan. Kung wala pa kayong church na ina-attendan, message kayo dito. Hanap tayo ng malapit na church po sa inyo. So, trust God beyond your understanding. Number 2, honor Him in every area of your life. God bless you po, Lynn, sa trabaho niyo po dyan sa Oman. And number 3, receive His discipline as an act of love. Shout out po sa lahat ng mga nasa Middle East. God bless you po. Join po kayo lagi dito sa devotion po natin para po kahit papaano ay ma-feed po tayo ng Word of God. Meron sa Bukawi, Bulacan. Actually, nandyan yung main church ng JIL. Pwede kang magpunta doon sa Bunlo, Bukawi, Bulacan. Yan. So, trusting God doesn't mean you'll always understand His plans. It means believing that His plans are always better than our own. Paano alamin ang sarili? Paano makilala ang sarili? Kilalanin mo ang Diyos sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin. So, kilalanin mo muna si Lord para makilala mo yung sarili mo. Okay. Magtiwala tayo sa mas maganda, best plan ng Panginoon sa ating mga buhay. For our final words, the God who sees the end from the beginning will never lead you down the wrong path. God bless you po, Shirley, papuntang Canada. The God who sees the end from the beginning will never lead you down the wrong path. Your understanding has limits. God's wisdom does not. So may mga roads po tayong tatahakin na magdadala sa atin sa maraming mga katanungan. Pero wag po nating hayaan na yung mga unanswered questions po na ito ay maging unanswered faith. So keep trusting God, keep obeying, and keep honoring God, mga kapatid ko sa pananampalataya. Amen? Praise God! At dito po nagtatapos ang atin pong morning devotion. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Thank you, Lord. Nawa po ay marami tayong natutunan, napagpala, at higit sa lahat, dapat po
ay makita ang pagbabago sa atin. Hindi lamang po tayo mga hearers but also doers of the word. Kaya mga kapatid, kahit hindi naiintindihan, lagi lang tatandaan mga kapatid, God's ways are higher than our ways. God's thoughts are higher than our thoughts. Kung may mga bagay kang hindi maintindihan, don't let your confusion stop your obedience. Always trust God. Kasi po, one day, it will all make sense. It will all make sense. Hallelujah! Palakpakan ulit natin si Lord! God bless po sa lahat ng mga board takers. God bless Mark Hill Samarita. Amen. Sa lahat po na mga gustong mag-join ng group chat, message lamang po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charisse. Amen. Magkaiba po sa umaga at magkaiba po sa gabi. Yeah, so iba-iba po ng topic. Sa umaga po, Book of Proverbs tayo ngayon, pero sa gabi po ay Parable series po tayo, mga kapatid. Parable series. Praise God! Praise God! Hallelujah! Sige po, tayo pong lahat ay manalangin bago po tayo magtapos sa atin pong morning devotion. Praise God! Busog na busog po ang atin pong mga espiritu at kaluluwa. Amen! Busog na busog po tayo ng magandang pangangaral ng atin pong Panginoon. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po sa katagumpayan po ng morning devotion po namin sa Proverbs chapter 3. God, we just want to thank you, Lord, for all the wisdom, Lords, na natutunan po namin, Panginoon. Nawa po ito ay kumintal ng malalim sa aming mga puso, Panginoon, tumanim ng malalim, may apply po namin, Panginoon. May mga times na hindi namin mauunawaan, pero Lord, ang role namin is not to understand, but to trust you, God. Kaya kahit hindi namin maintindihan ang mga nangyayari, patuloy po kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng aking mga kapatid na nakasama ko po sa devotion po na ito hanggang mamayang gabi. Panginoon, palakasin mo kami, pagpalain mo ang lahat ng mga gagawin po namin, lahat ng mga errands na gagawin namin ngayon, samahan mo kami, Panginoon, at pagpalain at bigyan ng katagumpayan. Salamat po, dakilang Diyos. Father, grant us success through the power of the Holy Spirit in Jesus' name. We thank you, God, and we declare, today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We will trust you, God, more than our own understanding. We will honor you, God, in every area of our lives. And Lord, we will take your discipline as your expression of your love. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala na po namin sa inyo ang lahat ng mga gagawin po namin ngayong umagang ito, ngayong buong araw po na ito. At binabalik na namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. At ang lahat po ay magsabi at sumigaw ng malakas na Amen, Amen, and Amen. Praise God, and to God be the glory. Hallelujah! Thank you, Lord. Maraming salamat po for joining our morning devotion for today. Yes po, pwede po kayong sumali sa community. Yes. Kahit sino po sa inyo. Mag-message lamang po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charisse. Amen. Praise God. Salamat. Thank you so much for joining. Yes po, mamaya po Ate Fel, 1 p.m. Sa lahat po ng gustong matutong mag-pray at sumali po sa intercessor group ng ating community, kindly message Ate Fel. Pero mag-join muna kayo ng tribe, ha? Salamat po. And mga announcements, mga kapatid. Tuloy-tuloy pa rin po ang atin pong donation drive. Next week po ay ibibigay na po natin sa Life Mission ang mga nalikom po natin para sa lahat po ng naapektuhan po ng lindol. So pwede po kayong mag-send pa rin hanggang next week. Sa ngayon po, nakaka 27k plus na po tayo for the glory of God. Amen. So, next week, ibibigay na po natin sa kanila. Then, July 25 will be our first anniversary, mga kapatid. First anniversary.
ng ating pong community face-to-face celebration po dito sa Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. At sa August 2 ay pagsisimula po ng ating pong gawain, Cornerstone Community Church here in Santa Maria, Bulacan. Mamaya pong gabi, alas 8 or alas 9 po. Antabay na lang po kayo sa live at sa atin pong group chat. Message po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charisse if you want to join our community. Salamat po. God bless po lahat ng mga let takers, mga board exam takers. God bless you all. Salamat po. Sa night devotion po, 8 or 9 p.m. po. 8 or 9 p.m. Thank you so much, everyone. See you po ulit mamayang gabi. 1,000 viewers na, no? Amen. Salamat po sa lahat ng mga gifters. Salamat po sa lahat ng mga supporters dito po sa atin pong live stream. God bless you all po. Morning devotion po is 9 a.m. God bless you po, Piyang. God bless you. God bless your womb. In Jesus' name. God bless po. Okay, thank you so much for joining our morning devotion and see you again mamayang gabi. And tomorrow po, since Friday, wala po tayong morning devotion bukas, pero meron tayong worship and testimony night sa gabi. Kaya huwag kayong mawawala sa worship and testimony night. And if you want to testify the goodness of God, kindly coordinate po with your tribe leader sapagkat sila po ang mag-a-assign kung sino po ang magte-testify sa inyo pong tribe. And ano po mga tribe leaders, please, pakisulat po, pakisabi sa mga member niyo po na magte-testify na isulat hangga't maaari ay isulat para hindi po masyadong matagal yung time po na nila makakain. Okay, so maraming salamat po. Thank you so much. That the love of the Lord, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. I love you all with the love of the Lord. See you again tonight. Shalom, shalom, and God bless us all. Paalam po. Love you all. Take your lunch, guys. God bless. Paalam po. Vin, salamat. Tita Cynthia, God bless you. Salamat po sa lahat ng mga moderators, mission partners, intercessors. God bless you all. Shalom, shalom, tribe leaders. God bless you all po. Assistant tribe leaders. God bless us all. OFWs, God bless you all po. Ingatan po kayo ng Lord. Paalam. Bye-bye. Shalom, shalom, shalom. At tayo po ay magpaalam na sa isa't isa. Okay, I'll be ending this live in 3, 2, and 1. Paalam. God bless. See you sa group chats.